Okay, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Ito na nga, yung sinasabi natin. Etong si Faustino D. the third ang pinili po pala ni Sandro kasi napapalit kay Uncle, kay SMR. Kasi ito ay kanilang kapartido. But take note, si Faustino D ay isang kilala na political butterfly. Kung ano yung partido na nasa pwesto, lumilipat ito. So walang loyalty. He's only loyal to his interest. Ganun ang mga political butterfly. So from 2018 hanggang 2024, PDP laban yan, si Faustino. Noong 2024, lamang siya lumipat sa Partido Federal ng Pilipinas. Okay, I don't know kung nakita ni Sandro yan. At kung alam ni Sandro ang ibig sabihin ng at ugali at yung level of loyalty ng mga political butterflies. Now, eto nga, sabi rito, Martin Romualdez out, Boji, D-in bilang bagong House Speaker. May nagtanong, sino ba si Kuya Boji? Hindi ho ng Batibot, bagtos ng Isabela. Kabilang ho siya sa dynasty, political dynasty ng Isabela. Tingnan nyo kung gaano kalupit. A personal friend and confidant of BBM, a political dynasty from Isabela province, 40 years that they have controlled Isabela, current D family and politics in Isabela, ito na nga sa 6th District, si Boji, Raul D, yung pamangkin niya, sa 3rd District, yung Mike sa 5th District, yung Vice Governor, anak niya, yung Kawayan City Mayor, si Cesar, pamangkin niya. Doon sa Itiagi naman, si Ino ay kongresista. Sorry. Tapos sa Santiago City, si Sheila, asawa nito ni Congressman Ino. Tapos sa San Manuel, pamangkin niya. Sa Kawayan, pamangkin niya rin. At yung isang provincial board member na hari, King D, pamangkin niya. Ang lupit, di ba? Wala na bang magaling? Wala na bang may kakayahan sa Isabela? Bakit sila na lang palagi? Siguro napakaganda ng kanilang performance sa Isabela, pati siya. Palagi po, binabaha ang Isabela. Kaya nga 40 years. 40 years. So nagsimula sila ng paghahari dyan when I was 9 years old. I'm already 49. Ngayon, merong nag-post, sabi ni Ken D. Hall, I have a question. Bakit nag-resign agad si Speaker Martin Romualdez? Is that because he's also involved in flood control projects anomalies in which a huge number of congressmen are now in a hot seat for stealing billions or even trillions of pesos from government funds? Bakit si Congressman Faustino Boji D. III ng Isabela ang pumalit? Sabi niya, another member of notorious political dynasty in the Philippines. Just think of Isabela province, which has 6 congressional districts. Tatlo raw doon under the control of D. Aside from Vice Governor, who is his son, diba, 2 pamilya. Binanggit niya yung mga anak nito. Ito pa. By the way, the new speaker has a brother, Brian, who was convicted of rape to American exchange students in Baguio way back 1994. Nako! Along with his brother-in-law. Aba naman, 2 ginahasa na exchange student. Diba? Siguro palitan sila. Tapos ka na dyan, pre. Tapos ka na dyan, bayaw ako naman. Bakit ka naman makikisaw-saw dito? Hindi masarap si ate. Gusto ko naman tumikim ng tinola. Nak ng putya. Diba? Loko-loko lang.
Ngayon, sabi niya, I don't know the political achievements of the Ds. Maybe they are good in performance or there are no other big contenders beside from them in the respective districts. Why they were voted by many Isabelinos. But they are a political dynasty, which I despise. And also I heard that vote buying during elections is rampant in many parts of Isabela, and the other are used to that. If you will ask me who could be a good speaker in the House, it is Congressman Roberto Robbie Puno ng Antipolo, 1st District. Pareho pala kami ng napupusuan kung sino. Sabi ni Sir Carlos, maganda ang transportation network ng Isabela. Gumagamit sila ng eroplano. Magpunta lang sa kanilang kabisera. Ha? Oh, meron bang airport doon? Okay, eto, tingnan nyo. 2014, diba? 25 million spent on ghost calamity. Langiya. Kalamidad na lang, ghost pa. Patay tayo. Kaya sabi tuloy ng iba, bakit naman yan ang pinili nyo? Oh. In the report, COA auditors said Governor Faustino III and other provincial officials violated RA 9184. Sabi ng COA, yung Government Procurement Act in buying the food items and other goods without public bidding. Noong panahon po ng pandemic, inalis po yan, pansamantala. Diba? Para mapabilis kaysa magbidding-biddingan pa ng tagal-tagal. Oh. Pero ito, hindi ho eh, 2014 po yan. Then ito, Isabela Vice Governor faces raps. Noong 2020 naman yan. Siya yan, yung Vice Governor. Dati siyang gobernador, nag-Vice Governor. Di ba? Sabi yan. Former Samuel Skia Nagandangan, Town D and his co-accused should be investigated for plunder, violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act, and malversation of public funds. Ito pa. 2015 naman, Isabela Governor, party list congressman, face graft, malverse raps. Siya yan, Manila, the VACC filed complaint daw, criminal complaint laban sa kanya sa ombudsman and other lawmakers for alleged misuse of PDAF. Oh my God. Kolokoy, di ba? Bakit ganyan ang pinili ni Sandro? Meron pong airport sa Isabela. Naalala ko na sa Kawayan. Di ba? Ay, Sandro. Ngayon, nakakapagsalita tuloy kasi kilala rin ni Pulong eh. Sabi ni Pulong, ano to? Isa na namang cover-up move, palit lang ng mukha, pero parehong bulok pa rin ang sistema. Diba? Bakit kasi, Sandro? Alam niya yan. Diyos ko po. Alam ni Sandro yan. Kaya lang tropa ni Manang Aimee yan eh. Si Faustino eh. At saka, kapareho nila yan na produkto o bahagi ng political dynasty. Again, hindi naman po lahat ng miyembro ng political dynasty masama. Pero karamihan po, kung nasaan ang political dynasty, merong mga naghihirap ang buhay. Diba? Tapos sila yung laging dinadalaw kapag kampanyahan. Kasi isang bulto yan eh. Parang Davao. They have slum area or Islam areas, yung mga squatters doon, mga informal settlers. Ang dami nun. Yun lang ang bumoto sa'yo, panalo ka na eh. Kahit na yung mga may pinag-aralan, mga yayamanin, hindi ka iboto, sila lang ang bumoto sa'yo, sulit. Panalo ka na. Kaya inaalagaan yung mga yon. Yung mga Islam areas, kung nasaan ang political dynasty, inaalagaan po silang manatiling kapos sa oportunidad, inaalagaan silang maging mga timawa, umaasa sa ayuda. Kapos sa edukasyon, sa oportunidad, sa dekalidad na edukasyon, sinasadya ang lahat ng yan para manatili sila doon.
Kung ano yung kinagisnan sa magulang, ganun ang nagiging ending rin ng mga anak. 'Di ba? So, kung gusto niyo hong magkalkal pa about Faustino D. III, i-type nyo lamang ang pangalan niya, lagyan nyo ng tatlong ganon, the third, tapos dugtungan nyo ng salitang corruptions. Ang daming lalabas. Eto, hinanap ko naman po ang Ronnie Puno. Wala po akong nakita. Ang nakita ko, siya lagi yung naghahanap ng accountability. Oh. Siya nga yung nagsasabi dyan, sino kaya ang nasa likod ng mga insertions na yan? Sino kayang nasa likod ng anomalya na yan sa flood control? Si Faustino D, kababalik lang sa Kongreso. Si Ronnie Puno, kababalik lang din sa Kongreso. So kung ang tinignan nila doon ni na PBBM, hindi kabilang sa 19th Congress, they made a wrong choice. Kasi may history ng corruption yung tao. Sabi nila, wala namang napatunayan pa. Alam nyo, pagka miyembro ng political dynasty, mahirap papatunayan yan. Ang lakas ng impluensya niyan. Alam nyo ba, dapat kasi itong mga leader ng bansa natin, hindi sila nasasangkot, hindi sila naaakusahan. Di ba? Sa ganyan. At pag sila inakusahan, sagot agad sila dapat. Oh, eto, Tironi Puno sabi niya, we cannot in good conscience begin deliberations on national budget that is riddled with questionable allocations. Sabi niya. Hindi natin pwedeng simulan ng may malinis na konsensya na simulan yung deliberation ng national budget na punong-puno ng mga questionable na mga pinapopondohan, sabi niya. The House owes it to the Filipino people to ensure that every peso allocated properly, transparently, and free from corruption. Sabi niya, obligasyon natin sa taong bayan o tungkulin natin sa taong bayan na pangalagaan yung kanilang kaperahan na ito ay tama, transparent, at saka walang bahid ng korupsyon. Sabi niya, the House of the People stands firm. No budget riddled with anomalies will pass under our watch. Sabi niya, sa panahon namin ngayon, sabi niya, isiguraduhin namin na walang budget na lulusot na may nakasingit na anomalya. Yung insertion na illegal. Our constitutional power of the purse exists precisely to safeguard the hard-earned money of the Filipino taxpayer. That is a duty we will never abandon. Diba? Ito nga dapat yung pinili nila PBBM eh. May mga iiyak na naman dyan. Trust the wisdom of PBBM. My God. Hindi ko sinabing si PBBM ang pumili. Si Sandro, si Colocoy ang pumili nitong kay Faustino D. Kasi kapartido, kanorte, kakilala. Diba? Pero ang problema, may bahid eh. Si Martin Romualdez nung umupo, walang bahid ng korupsyon eh. Malinis ang pangalan eh. Ngayon lang yan nagkaroon dahil binabato ng mga kalaban niya. Di ba? Sabi, si D ang pinili para lumutang ang mastermind noong panahon ni Digong sa flood control. Ewan ko sa inyo. Ngayon, asa na yung troll from PCO? Wala na. Ganyan yung mga yan. Screenshot. Send sa report nila. Diba? At sino ang gustong pumalit? Kalaban. Alam niyo po, Nida, napakabobo po, napaka-adelantado ng tao na ang isasagot diyan sa tanong niyo ay kalaban ng ipalit. Pero hindi po dapat corrupt ang ipalit. Tama po ba ako doon? Hindi dapat corrupt ang ipalit. Dapat
may malinis na record. Dapat yung mararamdaman mo talaga na yung papalit, mararamdaman mo na siya yung extension bilang isang tunay na leader. Na pag tinype mo yung pangalan, ni-research mo, wala kang makikita ang kurap pala ang taong ito. Di ba? Sabi, malinis, pero dahil sa talim ng dila, makasalanan, nagtagumpay ang evil na sirain si Romualdez. That is correct. Diba? Lesson sana yan kay Martin. Na hindi pwedeng ang kasabihan o katuwiran, kung wala ka namang ginawang masama, ba't ka pipiyok? Bakit ka magre-react? Diba? Hindi naman palaging tama or accurate yung kasabihan na kung sino ang unang pumutak, yun ang nangitlog. Hindi naman po palaging ganun eh. Diba? Minsan kailangan mong magsalita kasi ang maaapektuhan, ang mapapasama, hindi lang ang imahe mo, ang imahe na iyong kinakatawan. No. Yun eh. Kaya nagkataon, House Speaker si Martin. Diba? Ako, hindi ko gusto si Faustino D sa speakership. Gusto ko ito, si Ronnie Puno. Kung hindi man si Ronnie Puno, no, si JJ Suarez. Oh, yun. Okay? Ano po bang ebidensya ang kailangan nyo? Kailangan nyo ba ng papel? Ihingi po tayo. Ganito yan eh. Kahapon meron silang yung sinasabi, pinalik ng Malacanang yan. Na emergency meeting. Ando si Martin, kasama ni Martin, pagpunta roon, si Sandro. Tapos si PBBM. Silang tatlo lang yung nag-usap doon. Ngayon, sa tingin niyo po kaya, bakit OOOhan, diba? Tawag dito, bakit OOOhan ni PBBM si Faustino D? Alam nga naman na yung gwardiya doon sa gate ng Malacanang nagsabi, Apo! Faustino na lang. Alam nga naman pong yun. O, alam nga naman na kung sino-sino doon na napadaan na nag-uusap yung tatlo. O kung sinong empleyado ron na magsasabi, Faustino na lang, Apo. Di ba? Malabo naman yun. O. Ang sabi ni Martin, nagpunta siya ron para magpaalam na baba na ako talaga. Para mag-giveaway sa investigation dito sa ICI. Di ba? Maliwanag nga doon talaga, etong si Sandro nga. Kasi nga, kapartido nila yan.